Babalik na naman ang inyong vlogger's friend Ketralia. And for today's video, today is March 13, 2024. And ayun nga, tomorrow na yung medical ko, guys. Pero sinipon ako. Sinisipon ako ngayon. Nag-start to kasi nung Sunday night. Hindi ako makatulog na maayos pala, I mean. So nung Monday, 2 AM pa lang gising na ako kasi nga parading si PJ. So kailangan namin gumising na maaga. Pero nagising ako, sobrang aga naman, 2 AM naman ako nagising. Then ayun, di na ako nakatulog. Then kahapon, Tuesday, kasal naman ni Claire. So maaga na naman kami nagising, tapos medyo late na rin natapos, 10 na. So mga 11 na ako nakatulog na naman kagabi. Then pumasok na naman kanina. So kahit pa paano naman, okay naman sa office kanina. Medyo aware na sila na, ayun nga, for medical ako ngayon. Dapat may activity kami bukas, pero ayun, nagpaalam naman ako. And pumayag naman sila. Thank you, Admo. So ayun, ang bait lang. Then ayun nga, tomorrow na ang medical ko, guys. Siguro before tong video na to, i-post ko yung timeline ko or kung ano ginawa ko after mag-release yung visa bulletin. So ayun na nga, tomorrow na yung medical ko, pero sinisipon ako. Pero simula nung nag-book ko ng medical, na umiinom naman na ako ng sterilized milk. Yun yung mga tips ko pala. Ito yung mga pinagagawa ko before ng medical ko. Uminom ako ng sterilized milk. And then 3 days din na nag-azithromycin ako. 500 mg tab once a day. Then rin ako, Flumosil. Yeah, nag-Flumosil din ako. Parang once a day lang din ang ginawa ko sa Flumosil. Pero dati pa, nung mga March pa rin naman ngayon. Nung mga early March, nag-ano na ako, nag-jogging, ganyan. Ngayon lang talaga, hapon lang talaga. I mean, kanina lang talaga nag-start tong sipon ko kasi nga sa pagod din. So, ayun. Since tomorrow is March 14, 12 noon yung schedule ko sa St. Luke's. So, ito, naka-prepare na dito yung mga dadalhin ko for tomorrow. So, check natin isa-isa yung mga dadalhin ko. So, ito, dapat kasi naka-short. Dapat kasi naka-short brown folder daw siya. So, ayan, naka-short brown folder. And then, nagdala na ako ng mask kasi kailangan pa rin yata mag-mask doon. So, nagdala ako ng mga extra kasi tomorrow magko-commute lang ako galing dito sa bahay kasi may pasok pa si PJ. So, magkikita na lang kami sa Lagarda daw bukas para sabay ihatid niya ako hanggang sa St. Luke's. Pero ayun nga, 12 noon pa naman ang schedule ko. Buti nga 12 noon kasi matutulog talaga ako ngayon ng sobrang dami ngayong gabi. Kaya dito ako sa kwarto ni Baleng. Matutulog ako mag-isa ngayon dito sa room niya. So ayan, mask. Then ito yung brown folder. So nakalagay dito yung confirmation ba tawag dito, printed copy nung sign ng St. Luke's. Ayan, hindi ko alam kung kailangan ba tong ano na to. Basta may nakalagay siyang parang barcode siya, ganyan St. Luke's, tapos kung anong nakalagay naman dyan, kung kailan yung interview date mo, yung oras, tapos may barcode, ganyan. Tapos nakalagay din dito yung kung ano yung mga dapat dalhin. So, 4 pieces na recent na 2x2 visa pictures. Nagpa-picture kami sa Great Image. Parang 200, magkano ba to? 200 plus. 200 plus yung yung pa-picture. Nakalimutan ko na kung magkano. Basta 200 plus, 275, 255, basta ganyan. Sinabi lang namin doon na US visa picture. So, ayun, pina-print nila kami. May apat na siyang 2x2, then apat na rin na 1x1. So ito lang yung kailangan. Dalawa lang naman. Ay, 4 pieces pala, 4 pieces na 2x2 na visa.
Aware din naman at alam din naman ng sa Great Image. Sa Cubao kasi kami nagpa-picture. Tawag dito, alam nila na hindi naman na kailangan i-edit, 'di ba? Minsan pwedeng lagyan ng kwelyo, yung mga ganyan, yung mga formal na damit. Sa amin naman hindi na. Parang yan lang oh. Naka-t-shirt lang ako niyan. Ganyan. So, ito. Then, ito nga yung printed copy nung appointment kung kailan ka pupunta doon. Ipa-print mo siya. Then, yung meron doon attachment, yung process flow. Ito, kung ano yung process. So, 3 pages yung nandun na attachment sa email. So, pinaprint din namin yon. Pinaprint ko din yon. Nandun nakalagay kung ano yung step by step sa day 1 tsaka sa day 2. Actually, hindi ko pa ito nare-review yung process flow. Bago ako matulog ngayon, titingnan ko siya. Then, next is yung passport. Nakalagay doon, must be valid for at least 6 months. So, ayan, passport. Expiration pa naman ng passport ko is 2028 pa. Kasi buti na lang 10 years na yung validity ng passport ngayon, guys. So, ito, passport ko. Then, 2 photocopy. Original and 2 photocopies of the biographic data page. Yung may picture. Yun. So, dalawang copy na photocopy. Then, next, for the minors nakalagay dito. Yun pala, ako muna magpapamedical ngayon kasi ako naman ang main applicant para kung mas sputum man, Lord, sana wag naman po. Ipopost ko to. Natatakot ako i-post to pag na-sputum ako, pero sana naman wag ako ma-sputum para maganda naman yung balita ko. So, ayun, kapag na-sputum man ako, at least ako lang muna. Kasi, to follow na lang yung dependence ko. Siguro, by first week ng April or second week. So, ayun. Sana talaga, Lord, please. Sana okay at ma-clear yung medical ko kahit may sipon ako ngayon. So, ayun. For the minors, ages 17 years and below who will not be accompanied by their parents during the medical examination must also present the following. Nakalagay dito, letter of authorization or special power of attorney stating that the companion is authorized to sign on behalf of the parent. Then, parents' government issued ID 2 photocopies. Authorized companion's government issued ID, original and 2 photocopies. Then, bring the following documents then. Vaccination record, original and 2 photocopies. So, sa akin, ang ginawa ko, ito sa akin, ito kasi yung mga vaccination card ko nung binigay sa akin noong 2021. Buti na itabi ko siya. Then, pina-photocopy ko siya ng dalawang copies. So, ayan. Buti na lang na ano pa tawag doon? Laminate ko yung mga ganito ko. Kasi, parang 1/4 sheet lang siya. 1/8 nga yata to. Yung ganito kaliit lang. So, ayun. May na ako. 2, di ba, 2 beses. Sinovac kasi sa akin. Then, 2 booster ng Pfizer, yung mga COVID vaccine ko. So, ayan, buti naman meron. Then, visa interview appointment. Kumuha rin pala ako sa Vaxcert PH, sa DOH. Kumuha rin ako. So, ayun, pina-photocopy ko rin siya para 2 photocopy din para, ayun, may copy rin sila, ganyan. Baka kasi manghingi pa bukod dito sa original tsaka pina-photocopy ko, baka manghingi pa ng sa DOH yung sa Vaxcert PH. At least, ayan, para sure. Then, next is yung visa interview appointment letter. So, ayun nga, nakakuha na ako ng P4 letter. May interview date na rin kami. Ang NDC ang nag-send sa akin ng ang NDC ang nag-send sa akin ng interview date. So, ayun yung papakita ko. Actually, binook ko yung medical ko. Wala pa akong interview date. So, sabi ko noon, tawag dito, magpapamedical na ako para kung mapasputum man, yun talaga yung worry ko, mapasputum man talaga ako, wag naman sana, Lord. At least, ilang months lang
'di ba? 3 months daw 'yun. Ay, yeah, yung nakikita ko sa message, 2 months yung call, aantayin mo, then more or less mga 3 months kang mag-aantay. So, kahit paano, umuusad na, 'di ba? So, ayun. Yun nga, nagpa-book ako ng medical ko. Wala pa akong P4 letter. So, sabi ko nun mag-waiver na lang ako. Pero, buti na lang dumating na yung interview date ko, which is sa April. So, ayun. Sana talaga tuloy-tuloy yung medical ko para tuloy-tuloy na hanggang interview date. So, ayun. Dala ko rin siya, guys. Then, yung letter with case number. Ito yung, DQ letter. Yung galing sa NBC ba to? Yeah, sa NBC rin to, sa Department of State. So, yung nakalagay kung kailan ka DQ. So, dinala ko rin siya. Tsaka, DS-260 confirmation for regular immigrants. Yung may barcode, ayan, ganyan. Yung ganyan, no? Ayan, ganyan yung itsura niya. So, ayun yung dinala ko or dadalhin ko for tomorrow. Naka-prepare na siya kasi nga masama ang pakiramdam ko. OMG, bakit ganun? Sobrang pagod siguro to. So, sana okay na ako pagkagising ko bukas. Ayun, may instruction din pala dito sa email ng St. Luke's na, ayun nga, dapat nakamask, ganyan. Always wear your face mask within clinic premises. Basta ganyan, may dun sa sa instructions nila. Then, syempre, wag natin kalimutan ang bayad natin. So, nilagay ko na rin dito yung pera na ibabayad ko bukas. Magka-cash ako kasi wala nang naman yung credit card ko. Na-max out ko na yung credit card ko kung ano yung mga binabayaran, diba guys? So, ayun, may cash ako. Sabihin ko na lang bukas o sabihin ko na lang later sa part na to. Sana okay siya, guys. Sana okay talaga yung yung medical ko. So, sabihin ko na lang kung magkano talaga yung actual na binayaran ko, ganon. So, ayun lang, guys.